Okay, so sa hindi na po pagtatagal, in behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders of JC Masi, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ng Panginoon at alam kong mayroong pagpapalang ibubuhos ang Diyos ngayong araw na ito. Amen! Umaasa po ba kayo doon? Kung umaasa kayo doon, palapakan nga muna natin ang Diyos. Hallelujah! Amen! Okay, so sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. Ganito po ang sinasabi. But in the great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Pagpalain ng Lord ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na tapat at dakila, salamat po sa buhay at sa hininga, sa iyong pag-iingat, sa iyong gabay, sa lahat ng pagpapala, pagtuturo, pagtutuwid, pagpalo. Salamat sapagkat ang lahat ng ito ay naaayon para sa iyong kalooban at sa iyong kapurihan. Kaya sa oras na ito, kagaya ng panalangin namin sa simula, bigyan mo kami ng isang pusong malinis, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala at makapangusap ka ng direkta sa aming pong mga puso. Ano man po ang inilalagay ng dyablo sa aming pong mga buhay, maging sa iglesyang ito, ay amin pong sinasaway na may kapangyarihan na ipinagkaloob mo aming Panginoong Yesus sa bawat isa sa amin. Sinasaway namin si Satanas at ang kanyang mga gawa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala po siyang karapatan sa iyong banal na gawain. At naniniwala kami, Panginoon, inihanda mo na kami, matabang lupa ng aming mga puso. At ito'y tataniman ng binhi na nagmumula sa iyo. Nagpapagamit lamang ako sa iyo, Lord. Ikaw po ang makita, ikaw ang magsalita. Gawin mo kong channel of your blessing with power and authority, with anointing na nagmumula po sa iyo. Ang iyong banal na espiritu lamang ang aming inaaniyahan na magmaniobra simula hanggang sa matapos. And we claim, Lord, the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray, and everybody says, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo. At ihanda natin ang ating mga puso. I need your 100% na attention para makuha po natin ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Yung mga labahin ninyo, iwanan nyo muna sa bahay. Yung inyong lulutuin, hayaan nyo na po yan sila. Dahil pagdating nyo sa bahay, kayo pa rin ang maglalaba. Kayo pa rin ang magluluto. Kaya mamaya nyo na isipin yan. Amen? And let us focus in the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, focus. Wala mo nang esep-esep. Let us focus in the Word of God. Amen? Alam nyo po ba, when God created man, He formed man as a vessel. Man is a vessel destined unto honor and unto glory. Nilikha ng Diyos ang tao para sa kapurihan at kaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. At alam niyo po ba, ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Panginoon para sa kanya pong karangalan. But sad to say, Paul said to Timothy, yung ating pong verse, basahin po natin sa Tagalog, datapwat sa isang malaking bahay
ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi meron din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Verse 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Maliwanag po ang binanggit ni Apostle Paul to Timothy that there are vessels in the great house na binanggit ng ating Panginoon. Basahin po natin ito na inilagay ko sa unahan. Ang sabi po dyan, everything that happens in your life is an invitation to honor God. Basahin po natin sabay-sabay sa Tagalog. Ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay isang imbitasyon para maparangalan ang Diyos. Ulitin natin. Ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay isang imbitasyon para maparangalan ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why our title for this morning is entitled Vessel of Honor. Amen. Alam niyo po ba na tayo po ay vessel dapat of honor ng ating Panginoon. At ang sabi po doon, lahat na nangyayari sa atin ay may pangyayari o pinahintulutan ng Lord para sa Kanya pong kapurihan. Kung meron mang pagpapala, lahat ng may pagpapala magsabing amen. Kung meron mang problema, lahat ng may problema magsabing amen. Sigurado yan. Kung merong karamdaman, sino may karamdaman magsabing amen. Meron pa rin. O anumang kalagayan o sitwasyon sa buhay mo, ito po ay isang imbitasyon kung paano mo mapaparangalan ang Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen? In everything, there's a reason. And that reason must to glorify the name of our Lord. Amen? Sa atin pong pag-aaral, mga kapatid, nagkaroon kaya ng pagkakataon na si Daniel at ang kanya pong mga kaibigan ay naalipin sa bansang Babylon? Nagkaroon lang ba ito ng pagkakataon? Nagkataon lang po ba? Kaya ang hari na si King Saul ay nagkataon lang na naging hari? Nagkataon lang po ba na sina Ananias at si Sapphira ay pinagpala ng Diyos at nabenta ang kanila pong mga ari-arian? Nagkataon lang po ba ito? Diyan po papasok yung ating pag-aaral ngayon pong umagang ito. Alam niyo po ba, una ay walang iba po kundi si Daniel and his friends. Kilala niyo po ba si Daniel? Si Daniel na alam natin na ito po ay nagpapaliwanag ng panaginip. Amen? At talagang grabe po, he is a man of prayerful, mga kapatid. At kasama ng kanya pong mga kaibigan. Hindi nagkataon para sa buhay ni Daniel at ng kanyang kaibigan, yung sitwasyong sila po ay naalipin ng Babylonia. Pero ang maganda sa kanila, mga kapatid, kahit sila ay naroon sa ganoong sitwasyon, malinaw ang kanilang pasya na maging isang vessel of honor unto the Lord. Napakaliwanag po ng kanilang pasya na even though there are in the times of problem, although they are in a very hard times of their life, lahat ng may hard times ngayon, magsabing amen. Maari, yung iba, maaring kaunti lang ang kanilang problema. But although they are in a very hard times of their life,
pinili pa rin nila ang imbitasyong maparangalan ang Diyos. Amen? Basahin po natin ang istoryang ito, mga kapatid. Daniel chapter 1 verse 3 to 8. Nag-utos si Haring Nebukadnezar kay Aspenas na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Ibig sabihin, bagamat sila po ay bihag ng mga Israelita sa lugar ng Babylonia, pinapili ni Haring Nebukadnezar ng mga lalaki, ng batang lalaki, para po sila ay gawing mga sundalo o mga tagapaglingkod po ng Haring Nebukadnezar. Verse 4, ano pong nangyari? Kinakailangan ng mga ito ay gwapo. Lahat ng gwapo magsabing amen. Amen. Talagang mabibilis pa, no? Pag sinabing gwapo, ang bilis talaga ng mga pagsasalita ng amen. Gwapo naman talaga tayo, no? Lalo na yung nanay mo. Sasabihin talaga, ang gwapo kong anak. Lahat ng gwapo magsabing amen. Amen. Hindi lang gwapo, lahat ng malusog magsabing amen. Amen. Parang takot kayo magsabing malusog eh. Pag sinabing malusog, hindi ito nangangahulugang napakataba mo. Ibig sabihin malusog, wala kang karamdaman. Amen. Lahat ng walang karamdaman, palapakan mo ang Panginoon. Ibig sabihin, malusog ka. Amen. Amen. Hindi lang malusog, lahat ng matalino magsabing amen. Pinili daw dito yung gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos. Sino dito mabilis kumilos? Yung iba kasi mabagal kumilos, para bang hindi makabasag pinggan, ano? At madali daw turuan. Sino dito madaling turuan? I hope, madali tayong turuan. Para maging karapat, dapat maglingkod sa hari. Inutusan din niya si Aspenas na turuan sila ng wika at mga panitikan ng mga taga-Babylonia. So pinili po niya, pipili daw si Aspenas. Ngayon, verse 5, ano nangyari? Iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain. Take note, sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. Kinakailangan yung ipapakain doon sa mga mapipili, kinakailangan galing sa pagkain ng hari. Amen? At pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, 3 taon daw, maglilingkod na sila sa kanya. Kanino? Kay Haring Nebukadnezar. And verse 6, anong nangyari? Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hanania. Sino si Hanania? Si Mishael at Asaria, na pawang mula sa lahi ni Huda. Siguro napunan nyo, ngayon nyo lang nabasa yung iba siguro, ito pala tunay na pangalan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Okay, tuloy natin. Ano nangyari? Pinalitan. Ayun, pinalitan lang yung kanilang pangalan. Pinalitan ni Aspenas ang kanilang mga pangalan. Ano nangyari? Si Daniel ay pinangalan lang Belteshazzar. Si Hanania naman ay si Shadrach. Si Mishael naman ay ginawang Meshach. At si Assyria naman ay ginawang Abednego. Kaya may Shadrach, Meshach, and Abednego na mga kaibigan po ni Daniel na si Belteshazzar. Amen? Verse 8. Pero ipinasya ni Daniel, eto na, ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Bakit? Ano ba yung pagkain ni Haring Nebukadnezar? Bakit sinabing siya'y marurumihan? Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Anong ibig sabihin po niya, mga kapatid? Gusto nilang maging malinis. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, iniisip pa rin nilang palagi na maging malinis sa harapan ng Diyos. Gusto nilang manatiling karapat-dapat sa kanilang Panginoon. Na hindi sila makumpermiso na kumain sa pagkain at inumin na inihandog sa Diyos ni Nebukadnezar.
It means yung pagkain nitong si Haring Nebukadnezar, inihandog niya sa kanyang Diyos-Diyosan. Kaya ayaw ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego na sila ay madungisan. Kaya ang ginawa nila, hiniling nila kay Aspenas sa tagapanguna na sila ay huwag kumain ng pagkain ito at ng inumin ng hari. In verse 8, in Amplified Version, brothers and sisters, but Daniel made up his mind that he would not defile. Ipinasya niya daw sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso na hindi siya madumihan, taint, o magkaroon ng batik, o dishonor, o hindi mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa buhay niya. Himself, with the king's finest food, or with the wine which the king drank, so he asked the commander of the officials that he might, what? Be excused so that he would not defile himself. Ayaw niyang marumihan sila. Ayaw nila na sila'y maging dishonor in the name of their God. Hello. So sa madaling salita, if you want to be a vessel of honor, one condition and one characteristic is first, you need to have a strong decision. Lahat ng may mga strong decision, magsabing amen. Pag sinabing strong decision, hindi kayang tinagin. Hindi kayang dayain. Hindi kayang paikot-ikutin. If you are standing in the truth, you will remain standing in the truth. Palapakan natin ang Panginoon. Even though they are in the hard times, alipin sila. Alam niyo po ba pag sinabing alipin, wala kang karapatan sa sarili mo. Wala kang magagawa. But because of their God, he asked the commander. At ano po ang kanyang hiniling sa commander? Tingnan po natin. Ituloy natin in verse 15. Pagkatapos sa 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila. Amen? Nakita raw ni Aspenas na teka muna, parang mas malusog itong apat na to kaysa doon sa maraming kabataan. Sabi diyan, pagkatapos sa 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ang pagkain ng hari. Verse 16. Kaya ipinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng ano? Gulay. Lahat ng mahilig sa gulay, magsabing amen. Huwag puro karne. Hilig nyo sa karne, yung pala ang sustansya nasa gulay. Hello sa ayaw sa gulay. Kumain ka na ng ampalaya. Kumain ka na ng okra, saluyot. Amen! At tubig, hindi alak, tubig lang. Tayo, mas mahilig tayo sa mga juice, yung mga, process pa. Talagang hindi. Dapat tubig lang daw. Sabi dito, tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Kung gusto mo daw maging malusog, kinakailangan gulay at tubig, fresh water. Amen? Sa atin, may kanjan pa nga eh. Sinong mahilig sa soft drinks dyan? Itigil mo na! Kung ayaw mong madungisan ka. Amen? Pero dito sinabi tubig talaga at saka gulay. Para makaiwas ka. Minsan ka lang kumain ng karne, no? Ngayon, ano nangyari? Verse 17. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan at pangunawa. Dahil sa ayaw nilang madungisan, ayaw nilang madishonor ang kalooban ng Panginoon sa buhay nila, nanindigan sila sa kanilang desisyon. At anong ginawa ng Panginoon? Binigyan daw sila ng karunungan at pangunawa, pati na ang kaalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel.
ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, if you are standing in the strong decision para hindi ka madungisan, sumasama sa iyo ang Diyos. Hallelujah! Amen! And anong napunan nyo? May karunungan, may katalinuhan, at pinagpapala sila ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. And verse 20, sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakita niya ang kanilang kaalaman ay 10 ulit. Grabe. 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at mga engkantador sa buong kaharian niya. Kapag matalino ang dyablo o masasamang espiritu, kapag ayaw mong marumihan, ayaw mo na ma-dishonor ang Lord, bibigyan ka ng ilang beses na karunungan ng Diyos. At hindi kayang dayain ang mga umaasa na maging malinis at magbigay ng kapurihan sa hari ng mga hari. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Ano pang nangyari? Verse 21, patuloy na naglingkod si Daniel kay Nebuchadnezzar hanggang sa unang taon ng paghahari ni Cyrus. So ibig sabihin, when they stand in a strong decision, kailangan magdesisyon ka ng matindi. Huwag kang mahahawa. Huwag kang marurumihan. Because you are a vessel of honor ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, sa kabila ng pag-iingat at pagpapala ng Diyos, laging may kaakibat po ito na pagsubok sa ating Panginoon. Ano nangyari? At sa pagdaan po ng mga panahon, patuloy na kinaiinggitan itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Lahat ng merong nag-iinggit sa iyo, taas ang kamay. Sino may nang-iinggit sa inyo? Sigurado yan, meron. Pinagplanuhang sila ay ipahamak maging hanggang sa kamatayan. Alam nyo, ang gusto ng kaaway ay patayin ang iyong pananampalataya. Agawin ang iyong pagpapala, agawin ang iyong pagpapalang nakuha sa Panginoon. Ano nangyari? Una, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano nangyari? Alam natin ang istorya nito. Nahinimok nung kanilang mga kalaban o mga naiinggit sa kanila ang hari para anong mangyari? Para sila ay makuhanan ng sablay sa buhay nila. Anong ginawa ni Nebuchadnezzar? Tingnan po natin. In Daniel chapter 3 verse 4 to 5, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa, at iba pang instrumento. Pag narinig daw nila yung mga instrumentong ito, kinakailangan daw silang lumuhod at sumamba saan? Sa ribulto. Amen? At ano ang utos ng hari? Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. In short, alam natin ang istorya nito. Itong tatlong magkakaibigang ito, hindi sila sumamba o nagpatira pa sa ribultong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Dahil ayaw nilang marumihan, ayaw nilang makompermiso, ayaw nilang ma-dishonor ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya ano nangyari? Pinatawag sila, pinadakip sila, at sila ay itinapon saan? Sa pugon na may 7 beses ang init. But the Lord is good, brothers and sisters. Kapag tumayo ka with a strong decision, hindi ka iiwanan ng Panginoon.
Sometimes there is a test. Tinitingnan kung magpapakarumi ka o tatayo ka sa kabanalan sa harapan ng Panginoon. And sometimes, makukompromise ka. But if you will stand with a strong decision, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano nangyari? Habang sila'y nasa pugon, hindi sila nasunog, hindi sila pinabayaan ng Diyos, sumama ang Diyos sa kanila. Hallelujah. Hindi sila iniiwanan ng Diyos because they stand in their strong decision. Kahit pa nasa apoy ka, kahit ka pa nga daw dumaan sa ilog, sa karagatan, hindi ka daw pababayaan ng Panginoon if you have the strong decision sa harapan ng ating Panginoon. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. And because of that, na-glorify ang pangalan ng Diyos. Hindi sila nasunog. Hindi nag-amoy usok ang damit nila. Walang alikabok na dumapo sa kanilang damit. And when Nebuchadnezzar saw inside dun sa pugon, teka muna, di ba 3 lang yung nasa sa loob? Bakit 4 na sila? At yung isa parang mukhang anghel, mukhang Diyos. At sinabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa panahon ng problema, hindi ka niya pababayaan. Sa panahon na ikaw ay sinusunog ng problema at pagsubok, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Sa panahon na dumadaan ka sa mabibigat na sitwasyon, if you were standing in the truth, standing in your strong decision, kasama mo po ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And because of their strong decision, they became a vessel of honor. Woo! Hallelujah! Alam niyo po ba kapag kayo tumatayo sa inyong strong decision na ayaw mong marumihan, ayaw mong ma-dishonor ang Diyos, ang gusto mo mag-glorify ang Lord, kasama mo ang Lord. Even ibilanggo ka, even do takutin ka, at sabing, today, you're fired. Fired ka na. Hahanap na ako ng iba, what? So what? Pinahintulot ng Lord, matanggal ako ngayon eh. May bibigay na mas matibay at mas pagpapala ang Diyos. Amen? Nakita po natin yan. Ano yung nangyari doon sa mga sumisira? Yung mga maritis, yung mga mapanggawa ng mga kwento. Ano nyo kung anong ginawa ng Lord? Kaya ingat kayo sa mapaggawang kwento. Tinan nyo ito. Ano nangyari sa mapaggawang kwento? Dahil dito sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ano nangyari? Yung lahat na nagsumbong sila ay itinapon sa pugon. Hindi pa daw lumalapat dun sa sunog na. At ultimo yung nagtapon dun sa kanila, nasunog din sa sobrang init. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, isinugo daw niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito. Naganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, sabi ni Nebuchadnezzar. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong na-realize ngayon ni Nebuchadnezzar? Mas makapangyarihan ang Diyos ni Brother Robin. Mas makapangyarihan ang Diyos ni Sister Sharon. Mas makapangyarihan ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Because they stand in the strong decision. Kaya ano nangyari ngayon? Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa lahing alimang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin.
At ano pa? At ang kanilang bahay ay wawasakin, walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, if you are standing in a strong decision, nag-glorify ang pangalan ng Lord. Nagbibigay ka ng glory sa Lord and you will become a vessel of honor. Kaya tibay-tibayan mo na ang desisyon mo. At alam niyo, mayroon pang isa. Si Daniel mismo. Ang nangyari dito kay Daniel, mga kapatid, itong si Daniel naman, dahil siya yung pangunahin na gustong-gusto ng hari, pinagkaisahan din. Tingnan po ninyo kung ano nangyari. Tingnan natin. In chapter 6, verse 3 to 5, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala. Pumili daw ang hari, si Haring Dario, ng 3 pangunahin ng tagapamahala ng kaharian. At ang sabi diyan, si Daniel daw ang napiling pangunahin sa 3 tagapamahala. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinasamahan ng Diyos, ilalagay ka sa mataas na antas. Amen? At ano nangyari? At sa mga pinuno ng mga rehiyon, dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya lang, kapag ka ikaw ay iniaangat, ikaw ay nagle-level up, ikaw ay napopromote, maraming inggit sa'yo. Amen? Kaya anong nangyari? Kaya, ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan, sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Ang vessel of honor may strong decision to be a honest servant of God. Sa trabaho, sa ministeryo, may strong decision siya to be honest. At ang sabi diyan, lagi siyang matapat. Lahat ng matapat sa harapan ng Diyos, sabing amen. Parang mahina, no? Lahat ng matapat. Minsan, patapat-tapat. Minsan, tumatapat. Alam niyo po ba yung word na tapat? Bali-balig tayo mo moran. Tapat pa rin. T-A-P-A-T. Baligtarin mo. T-A-P-A-T pa rin. Pag sinabing tapat, baligtarin mo pa rin, magiging tapat at tapat pa rin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya't ano nangyari? Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa Kanya. Maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Kanyang Diyos. Alam niyo po ba, once na ang concern is your service unto the Lord, and you have a strong decision, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi po ako po pwede ng Friday kasi po, pagsamba ko sa Diyos ko yan. Hindi po pwede akong mag-overtime kasi tutugtog po ako. You have a strong decision. At alam nyo kung ano nangyari sa may strong decision? Napigilan ba? Tingnan natin ang kasunod. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo,
ay nagkakaisa ng palagay. O nagkaisa? Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o sa tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Ngayon, ano nangyari? Verse 8. Kaya mahal na hari, sabi ng mga tao, nagkaisa sila. Magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago. Naku, hindi kayang baguhin pagka batas ito. Ni mapapawalang bisa. Wala po even yung hari. Hindi niya po pwedeng binabago ko na ang desisyon ko. Ibig sabihin, once na inailagay na ito, hindi na po pwedeng mabago. Ano nangyari? At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Kasunod, ano nangyari ngayon? Nang malaman, ito na, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, anong ginawa ni Daniel? Umuwi siya. Mamaya pag uwi nyo, diretsyo, huwag nang magmini-mini. Baka marumihan ka pa. Umuwi siya, lumuhod, siya't nanalangin at nagpasalamat sa kaniyang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Napigilan? Hindi. Sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem, 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ipinatigil, pero hindi natinag. Hindi tumigil sapagkat para sa Diyos niya ang ginagawa niya. Lahat ng para sa Diyos ang ginagawa mo, huwag kang titigil. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Ay, patigil-tigil ka eh. Huwag kang titigil pag para sa Diyos. Dapat straight decision. Amen? Kaya ano nangyari? Inihulog doon si Daniel. Saan? Sa kulungan ng mga leon. At alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Pinatikom ng Diyos ang bunganga ng mga leon. Hello? Kung ang leon pinatitikom niya ang bibig, sino pa kaya yung mga marites sa buhay niyo? Hello sa mga marites. Kung ang leon pinatitikom ng Diyos, ay yung pang gumagawa ng masama sa'yo ang hindi patikumin ng Diyos. Kung meron kang strong decision. Sabihin nga natin, strong decision. Para saan? Sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ano nangyari ngayon? Verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog. Ayun na. Ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Kaya mga marites, pati anak at asawa madadamay kapag hindi ka tumigil sa pagiging marites. Amen? Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Kita niyo yan? Sa Diyos, kapag ikaw ay may strong decision, pinatitikom ng Diyos yung bunganga ng leon. Pero kapag ikaw ay badungis at hindi tumatayo sa kalooban ng Panginoon, hindi pa daw lumalapat sa kulungan, lapang-lapa ka na. Kaya nga ang buhay mo, hindi magiging kaligod-lugod sa harapan ng Diyos kasi nga, nilapa ka na ng leon. 25. Pagkatapos, anong ginawa ng hari? Sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika at buong daigdig, sinasaad sa sulat. Anong sulat niya? Sumainyo ang kapayapaan. Verse 26.
Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Sapagkat siya ang Diyos na buhay. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Talagang grabe, nahayag ang kaluhalatian ng Diyos kapag tumatayo ka sa strong decision. Ano bang nangyari? Sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Verse 27, siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Leon pa lang yan. Ano pa kaya ang mga marites at gumagawa ng masama sa inyo? Kaya sabay-sabay uli nating sabihin, anong sabi dyan? Ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay isang imbitasyon para maparangalahan ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Even though they are in the hard times, even though nanalagay sila sa mabibigat na pagsubok ng buhay, they become holy and they become a vessel of honor unto the Lord. Pangalawa, nagkataon kaya kay Haring Saul na siya ay maging hari? Nagkataon kaya? Kasi pinili ng mga tao? Basahin natin. Unang Samuel 9:17. Nang makita ni Samuel si Saul, nagsalita ang Panginoon. Sino nagsalita? Ang Panginoon. Kay Samuel. Anong sabi ng Panginoon? Siya ang taong sinasabi ko sa iyo. Pamumunuan niya ang aking bayan. Sino ang nagtalaga? Ang Lord. Alam niyo, pag sinabing vessel of honor, it means the word vessel denotes a person whom God calls and uses for His honor. If you are a vessel, you are called. Daladala mo ang pangalan ng Panginoon. Daladala mo yung kaluwalhatian ng Diyos. And once you obey the calling of the Lord, you will become a vessel of honor. But what happened to King Saul? Is he become a vessel of honor? No. Kasi nga, pinili niya. Tingnan natin kung ano nangyari. 1 Samuel 15:24, sinabi na Saul kay Samuel, nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako. Lahat ng matatakutin. Hello? Umamin ka na. Alam niyo, pagka nasa iyo ang Lord, bawawala ang takot mo. Pero kapag wala ang Lord sa iyo, magiging matatakutin ka. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Wala siyang strong decision. Matatakutin saan? Sa tao. Matatakutin sa sinasabi ng tao. He became a man pleaser. Kaya second characteristic to be a vessel of honor, you must have a personal discipline. Disiplinahin mo sarili mo. Na ituon mo sa sarili mo na ang susundin ko ay ang Diyos.
hindi ang tao. Brother Dennis, papatayin daw ako. Brother Dennis, pababawi natin ng konti. Brother Dennis, sisipakin ako sa trabaho. Brother Dennis, hindi ako bibigyan ng sahod. Ano? Matatakot ka ba sa tao? O doon ka matatakot? Lahat ng may takot sa Diyos, magsabing amen. At kapag may takot ka sa Diyos, may disiplina ka sa sarili mo, hindi ka matatakot na sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! So itong si Haring Saul, wala siyang personal discipline na kagaya ni Haring David. Lalong higit ni Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Disiplinado sila. Alam nila kung kailan sila tatahimik at alam nila kung kailan sila magsasalita. Alam nila kung ano ang gusto ng Lord sa buhay nila. Amen? So second, you need to have a personal discipline. Lahat ng may disiplina sa sarili, magsabing amen. Ayun, humina na. Parang wala na yatang disiplina. Alam niyo, kapag sinabing walang disiplina, walang control ng buhay mo. Walang direksyon. Pero pag disiplinado ka, you are always abiding the words of the Lord. Pangatlo, nagkataon po ba kay Ananias and Sapphira na sila ay pagpalain at maibenta ang kanilang lupain? Nagkataon ba? No. Inilagay sila ng Diyos doon to be a vessel of honor. Pero ano nangyari? Tingnan po natin. Gawa 4:33. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Yesus ay talagang nabuhay muli. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, susunod yung pagpapala. Kapag ibinibigay mo sa Lord ang para sa Kanya, susunod yung pagpapala. Ano nangyari? Verse 32, bakit sila pinagpala? Kasi nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Anong pinagkaisahan nila? Itinuring ng bawat isa na ang kanilang ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Alam niyo po ba, in verse 36 to 37, tingnan po ninyo. Ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na si Bernabe. Alam niyo to kung sino si Bernabe? Ito yung kasama ni Pablo. Dito ang unang pagkatawag niya. Kasama siya doon sa mga nakiisa ng damdamin at puso. Nang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Lahat ng Bernabe, ang tawag, ikaw po ay tagapagpalakas ng loob. Kaya Bernabe ka. Amen? At pag sinabing Bernabe, anong ginawa ni Bernabe? Ibinenta ni Jose o si Bernabe ang kanyang lupa at ang pera ibinigay niya sa mga apostol. Nakiisa siya at isa siya sa may malinis na puso at handang sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya lang, may mga gumagaya na akala mo ay malinis ang puso. Na akala mo, totoo na sumusunod. Itong dalawa, tingnan po natin. Gawa 5:1-2, nakigaya rin. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay si Ananias at ang babae naman ay si Sapphira. Ano nangyari ngayon? Verse 2. Pero binawasan ni Ananias, binawasan ni Ananias ang pinagbilihan ng kanilang lupa.
nakigaya, kaya lang, binawasan. At pumayag naman ang kanyang asawa, nagkaisa. Kung anong gusto ni Ananias, parehas tayo ha. Ano nangyari? Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong, buong halaga ng lupa. Verse 3, agad namang nagtanong si Pedro, eto na, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Alam nyo, yung wisdom ng Lord and discernment nasa lingkod ng Diyos. Kahit itanggi, walang magagawa sapagkat nangusap ang Lord. Kaya yung iba, hindi naman tama yung sinabi ni Brother Dennis. Wala namang ebidensya. Brother June. Kaya lang may discernment ang Lord. And at the end of the day, totoo nga ang discernment ng lingkod ng Diyos. Alam niyo kung ano nangyari? Nagsisinungaling ka sa banal na Espiritu. Dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Verse 4, hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibenta? Ang sabi ni Pedro, wala namang problema eh. Kung ibinenta mo, kunin mo. Magbigay ka kung gusto mo. Pero wag ka lang mangangako. Pangako, Brother Dennis, totoong sinasabi ko, mamatay man ang kapitbahay ko. Pati lolo ko. Ay, patay na nga yung lolo. Pinatay pa uli. Alam nyo, nangako ito. Sabi pa, pinasasabi na nga, totoo ba na binawasan mo? Hindi po. Ano nangyari ngayon? At nang maibanta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ang mga gagawin mo, kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Eh, pera mo naman yun. Bakit pati sarili mo ninakawan mo? Bakit pati sarili mo niloko mo? Nagsinungaling ka, hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Kaya sa Diyos, bawal ang sinungaling. Kasi anong mangyayari? May palo ang Lord. Ngayon, alam nyo, pwede ka pong pagpalain ng Diyos. Payamanin at palawakin ang inyong ari-arian. Pero kung di mo naman mabibigyan ng karangalan ng Diyos, wala rin po itong kabuluhan. Ang Diyos ang nagpala. Ang Diyos ang nagkaroon ng way para mabenta. Nasa sa iyo kung susundin mo ang utos ng Lord o hindi. Ulitin natin, ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay isang imbitasyon para maparangalan ang Diyos. Inilagay doon si Ananias at si Sapphira to test kung magiging vessel of honor sila. But they don't keep their promise. So, third and last, para maging vessel of honor ka, keep your promise. Pag may ipinangako ka, lalong higit sa Diyos, gawin mo. Anong sabi ng Kawikaan 3 verse 9? Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Ano pa? Kawikaan 14:31, ang nang-aapi ng mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit, ang nahahabag sa mahihirap ay pinararangalan ang Diyos. Bumalik tayo kay Ananias at Sapphira. Alam niyo po ba, binigyan sila ng imbitasyon ng Lord para mapalangalan ang Diyos. Pero anong ginawa nila? Anong sabi niya? Ulitin natin. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibenta? Sa'yo naman yan.
Ang problema, ang pagpapasya ay nasa iyo. Kaya lang bakit ka nangako? Kaya ano nangyari? Na-discern ng Lord. Na-discern ni Apostol Pedro. At alam niyo kung nangyari, verse 5 to 6. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Iintayin mo ba na ikaw ay matumba? At ma-heart attack? At mamatay? Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ng kanyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Verse 7. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Sino? Si Sapphira naman. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo. Tell me the truth. And nothing but the truth. Ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Sapphira, ito na ang tatag magsalita. May strong decision. Kaya lang ang strong decision niya, magsinungaling. May strong decision. Anong sabi niya? Oo, iyan ang buong halaga. Ano nangyari? Verse 9. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ang mga binata na naglibing sa asawa mo. At bubuhatin ka rin nila para ilibing. Ano nangyari ngayon? Natumba uli. Noon din si Sapphira sa harapan ni Pedro at namatay, na heart attack. Kaya bawal magsinungaling, baka ma-heart attack ka. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Sapphira. Kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. You need to keep your promise unto the Lord to be a vessel of honor. Keeping your promise gives glory to God. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung ano ang promise niyo sa Lord. Pero ang sabi ng mga ngaral, Kapitulo 5, talatang 4, kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Huwag mo nang patagalin, baka ma-heart attack ka. Amen? Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Hindi ka magiging vessel of honor if you are not keeping your promise unto the Lord. You need to keep your promise and do what you promise unto the Lord. Verse 5, mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Amen? Alam nyo, inilalagay tayo ng Lord sa isang sitwasyon para matest tayo kung tayo magiging vessel of honor. Balikan natin yung verse natin. Dito po ako magwawakas. Tingnan po ninyo. Datapat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. O ibig sabihin, talagang iba't iba. At ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Verse 21, kung ang sino man nga ay malinis, ayun na, ang gusto ng Lord ay malinis. Sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri siya. Amen? Pinakabanal. Marapat gamitin ng may-ari ng ating Lord na hahanda sa lahat ng gawang mabuti. Inihantulad ng Lord ang isang lugar na malaking lugar na kung saan ay may mga
vessel na nakalagay, parang church na ito. And we are the vessel of the Lord. But it's up to you, brothers and sisters, what you choose to be. If you want to be a gold, if you want to be a silver, if you want to be a wood or a clay, pipili ka and you will choose if you want to be an honor of the Lord. Ikaw ay maging kapurihan ng Diyos o maging dishonor sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, naalala ko, nung panahon po ng mga alagad, sa panahon po ng mga gawa, walang iba. Tingnan po natin in chapter 6, verse 1 to 6. Nang mga panahong iyon, dumarami na ang mga tagasunod ni Jesus. Dumarami. Nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Griego laban sa mga Hudyong nagsasalita ng Hebreo. Ito'y sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ang kanilang mga biyuda. Anong ginawa nila? Verse 2, kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus. At sinabihan sila, hindi mabuting pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang sa material na mga tulong. Verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan. Malinis na pangalan. Marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. Verse 4, at ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Verse 5, sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinasabi ng mga apostol, kaya pinili nila, sino? Si Esteban. Bakit pinili si Esteban? Na may matibay na pananampalataya. At puspos ng banal na espiritu. Pinili rin nila sina Felipe, si Procoros, si Nicanor, si Timon. Hindi ito Timon ng bangka, ha? Si Timon, pangalan yan. Timon. Parmenas. At Nicolas na taga-Antioch. Si Nicolas ay hindi Hudyo, pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Verse 6. Dinala nila ang mga napiling ito sa mga apostol at ipinanalangin sila ng mga apostol at pinatungan ng kamay bilang pagtatalaga sa tungkulin. And one of them is none other than but Stephen. Alam niyo kung sino si Stephen? Isang matatag ang pananampalataya, may malinis na buhay, sinasamahan ng banal na espiritu. At alam niyo, tinawag siya, nangaral siya, ipinahayag niya ang pangalan ng Panginoong Yesus, pinangaral niya ang gospel ng Panginoon, at sinabi niya sa mga Hudyo, dahil sa inyo, kaya namatay ang Panginoong Yesus. Hindi niyo ba alam ng Panginoong Yesus ang siyang tagapagligtas? Kayo ang pumatay sa Kanya. At alam niyo, ang nangyari, siya po ay pinagbabato. Habang binabato siya, tingnan niyo kung ano nangyari. Verse 59 ng Gawa, Kapitulo 7. Habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya. Anong klase ang ibinabato sa iyo ng tao ngayon? May bato ba ng paninira sa iyo? May bato ba na masasakit na halos hindi mo makain o tanggapin? Hindi ka dapat mag-retaliate sa kanila. Hindi ka dapat maging masamang katulad nila. Hindi ka dapat sumagot ng katulad ng masamang sinasabi nila. All you need to do is to
kneel down and pray. And you will become honor, a vessel of honor unto the Lord. Amen? At alam nyo, ang sinabi niya, Panginoong Yesus, tanggapin ninyo po ang aking espiritu. Pero alam nyo, in verse 55, tinan po ninyo. Pero, si Esteban, napuspos ng banal na espiritu. Lahat ng puspos ng banal na espiritu, makakaya mo na tanggapin ang sakit at hirap. Anong sabi niya? Ay tumingala sa langit. At nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Ano niyo po ba kung anong nangyari dito? This is the first time that Jesus Christ is standing in His throne. Because He saw a vessel of honor. And that is Stephen. Napatayo ang Lord kasi a vessel of honor ko yan. Hallelujah. Alam niyo po ba, this is the first time na tumayo ang Lord sa trono niya. At alam niyo po ba, napapatayo ang Lord if you will become a vessel of honor. Nagiging ginto ka sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Na kahit binabato na siya, kahit pinapatay na siya, He say unto the Lord, tingnan po ninyo ito, pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanan ito na ginawa nila. You will say, forgive them, Lord. Kapag may banal na espiritu na nasa sayo, kaya mong magpatawad kahit paanong tindi ng ginawa sayo ng tao. At napapatayo ang Lord because He is a vessel of honor. At ang sinabi niya, at pagkasabi niya ito, namatay siya. Hallelujah. Gusto mo ba maging vessel of honor ka na kagaya ng ginto? Kagaya ni Stephen? Tumayo ka with a strong decision. Maging disiplinado ang buhay mo. At maging, dapat lagi tayo na may personal na pagbibigay sa ating Panginoon. May promise na tinutupad sa harapan ng Panginoon. Ulitin nga natin itong sinasabi natin paulit-ulit. Ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay isang imbitasyon para maparangalan ang Diyos. Anything happens in your life, mga brothers and sisters, there is a purpose para maging vessel of honor ka. Ang huling verse po na babasahin ko in Pahayag, Kapitulo 4, talatang 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, na karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha. Alam niyo, napakasarap magbigay ng karangalan sa harapan ng Diyos. Napakasarap magbigay ng kaluwalhatian at kapangyarihan sa ating Diyos. Kaya lang kung minsan, we are not a vessel of honor. Marumi po tayo, mga kapatid. Hindi tayo nagiging vessel of honor. But the Lord is asking you today,
Anak, I want you to become a vessel of honor. Pwede pang yumuko tayo, mga kapatid. Manalangin tayo sa ating sarili. Tumayo po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Kausapin mo ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Kausapin mo ang Lord sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Karapat-dapat ang Diyos na makatumanggap ng kaluwalhatian. Karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng karangalan. Karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng kapangyarihan. Kapatid, ngayong umagang ito, maging isa kang vessel of honor sa harapan ng Lord. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Magkaroon ka ng matibay na desisyon na sundin ang Panginoon. Magkaroon ka ng disiplina sa iyong sarili na palaging sundin ang utos ng Lord. And you need to keep your promise. Do the promise unto the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ibigay natin sa Lord ang papuri ngayong umagang ito. Hallelujah! Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sabihin mo sa Panginoon, napakabuti mo! Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Noon ngayon. Noon ngayon. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sabihin mo sa Lord, napakabuti mo sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos natin ay mabuti. Ipinahihintulot ng Diyos ang sitwasyon sa buhay mo para bates yung katapatan mo, bates yung pagsunod mo, bates yung disiplina mo. Tinetes ka ng Panginoon para maging Lord. Vessel of honor ka ng Diyos. Oh, hallelujah! Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon
kailan pa man sa buhay ko. Hallelujah. Tapat. Purihin mo ang Panginoon. Ibuka mo yung bibig mo sa Lord. Sabihin mo sa Lord, hallelujah! Napakabuti mo. Hallelujah! Let us praise the living God. Let us praise the living God. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I feel the mighty touch of the Lord. I feel the mighty touch of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Makinig kayo mga kapatid. Hallelujah. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Hallelujah. Lahat tayo ang gusto ng Lord, maging vessel of honor tayo ng ating Panginoon. And it's up to you kung anong pipiliin mo. Kung maging ginto ka, maging pila ka, maging kahoy ka, o maging puti ka. But you know, Stephen become a vessel of honor. Gold. Tumatayo ang Lord. At namamangha siya. Kasi wala siyang ibinabatong masama. Hindi siya gumaganti. At ang sabi pa niya, Panginoon, ipatawad mo sa kanila ang ginawa nilang kasalanan. Huwag mo pong singilin sila sa kasalanan ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, alam ko po, Panginoon, kung minsan nagtatanong kami, bakit kami narito sa ganitong sitwasyon? Bakit kami natanggal sa trabaho? Bakit ako may karamdaman? Bakit ako nawalan? Bakit ako hindi pinagpapala? Bakit ako ginagawa ng masama ng tao? Pero ang sabi ng Lord, iniligay kita sa ganyang sitwasyon para sa isang imbitasyon na mapaluguran, maparangalan ang aking pangalan. Hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Itinataas po namin ang aming kamay bilang pagsusuko ng aming buhay. Gawin mo po kaming marapat, isang sisidlang hirang na magbibigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. Linisin mo po kami, patawarin mo po kami, gawin mo po kaming marapat upang maging kagabit-gabit sa iyong gawain, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, madatnan mo po kami sa iyong pagbabalik na isang malinis, may kabanalan, at nagagamit sa iyong dakilang gawain. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa gabing sa oras na ito na nakapakinig ng iyong mga salita. Naway pumasok sa aming mga puso ang salitang ito at naway mapagbulay-bulayan namin at maunawaan namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng pagpapala, sa iyo nagmumula ang lahat ng katagumpayan, sa iyo nagmumula ang pagkakataon na maibalik sa iyo ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, sapagkat ikaw lang ang dapat tumanggap ng lahat ng iyan. Purihin ka, pagpalain mo ang iyong mga anak, at nawa, samahan mo po kami sa maraming pagkakataon pa at laban sa aming pong mga buhay. Pagpalain mo ang iyong mga anak, sumaka nila ang kapayapaan, kagalakan, at ang pag-ibig mo ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And everybody says, Amen. And palapakan po natin ang Panginoon.
tayo magpatuloy sa Lord at hayaan natin maging vessel of honor tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Diyos.